Ako si Mel, kilala bilang Sir Mel ng YouTube, isang teacher, isang licensed engineer at isang motovlogger. Napunta ako sa industriya ng pagmamotovlogging dahil na-inspire din ako sa ibang motovloggers dito sa industry. Gusto kong gumawa ng mga reviews, mga tutorials para sa mga beginners saka sa mga advanced na nagmomotor sa Pilipinas. Marami kasing mga beginner riders na natututo lang magmotor pero hindi nila alam yung tamang maintenance, mga tamang materyales na kinakarga para sa mga motor nila. Kaya doon ako nag-start gumawa ng mga motovlogs ko. Gusto ko kasing i-educate yung mga tao sa Pilipinas na ang motor natin hindi lang basta-basta kinakargahan ng ganitong gulong, ganitong brakes, ganitong suspension. So ang goal ko talaga sa pag-motovlog is i-entertain at the same time may mapulot silang aral sa bawat content na nilalabas ko. Matagal na kasi akong nagmomotor eh. Inabot na ako ng almost 12 years to 15 years na nagmomotor. Marami na akong aksidente na naranasan, marami na akong mga peking gamit na nabili. So yun yung naging core nung Sir Mel kasi gusto ko na hindi na ma-experience ng iba yung mga na-experience kong mali. So kung makikita nyo rito, meron na akong bali sa kanang braso ko. Nakuha ko to sa tanyag na daanan dyan sa Marilake. So sumemplang ako doon gamit yung big bike ko. Yung binili kong motor, madulas yung gulong niya. Matagal na kasing nakapark yung motor na yon sa kainitan ng kalsada, so nawala na yung kapit ng gulong na yon. Honestly, hindi ko alam, sa tagal ko nagmomotor, hindi ko alam kung paano nangyari yon. Para sa akin, hindi siya rider error, hindi rin problema ng brakes, pero most importantly, gulong talaga yung naging reason kung bakit ako nag-crash, bakit ako nabalian ng braso. Kaya ngayon, based on my previous experience, pag bibili ako ng bagong motor o kahit na second hand na motor, pinapalitan ko agad siya ng bagong gulong. Yung subok ko ng makapit, saka maaasahan ko sa mahabang biyahe. Laging inuuna kong palitan ng gulong, kahit na hindi mapalitan yung forma ng motor, pero alam kong maaasahan ko yung motor ko sa kalsada na hindi niya ako isisemplang ulit. Kaya ako nagtuturo dun sa mga vlog ko about counter steering, tamang pagbanking, tamang positioning sa kalsada. It's because ayoko nang maulit sa ibang riders dyan yung mga nangyaring masama sa pagmamotor ko, sa experience ko sa pagmamotor. Kaya nung lumapit sa akin si V-Rubber Online Bodega, hindi na ako nagdalawang isip na sagutin yung inquiry niya na kung gusto niya akong suportahan, bigyan ng gulong at subukan para sa NMAX at Aerox ko, dumiretso na ako agad sa V-Rubber Online Bodega. So itong gulong na to, ito yung gulong ni V-Rubber. Makikita nyo rito yung mga tread patterns niya. So isa sa kagandahan ng ganito kagandang tread patterns is pwede itong gamitin kahit na maulan at maaraw. Mapapansin nyo dito na marami siyang guhit. Yung guhit na yan, ang tawag natin dyan, tread patterns, daluyan niya ng tubig tuwing dadaan tayo sa basang kalsada. So hindi ibig sabihin na mas makapit yung gulong kapag walang ganito or merong ganito. Ito lang ay isang sign na pwede niyong gamitin ng isang gulong for wet purposes at day purposes. Ito yung gulong na maaasahan nyo dahil alam nyo naman ang Pilipinas, pabago-bago ng panahon. Minsan uulan, minsan mainit, kaya yung V-Rubber, subok tong maaasahan for wet and dry na purpose mga sir. Ganun siya kamaaasaan, ganun siya katibay, saka yung kapit niya talagang solid. Alam ko, interesado kayong testingin itong makapit na gulong ng V-Rubber. Kaya pwede kayong mag-search sa Facebook gamit yung Speed Up Garage or V-Rubber Online Bodega by Splitset. Kaya pwedeng niyong gamitin yan sa mga pang-araw-araw ng motor.